manalangin. Salamat, Panginoon, sa umaga nito. We pray, Panginoon, na Ikaw yung sumalubong sa amin. Ikaw ang mag-provide, Panginoon, ng lahat ng kulang sa inyong lingkod, Panginoon. Gamitin niyo lang ako na channel, Panginoon. Imbuto, Panginoon, ng inyong pagpapala. Bigyan niyo kami ng talino, Panginoon. Bigyan niyo kami ng focus, Panginoon, sa iyong salita lamang at hindi sa nagsasalita. Itago niyo po ang inyong lingkod sa anino ng iyong krus, Panginoon, at ikaw ang mahitaas sa aming kalagitnaan. In the name of our Savior, Jesus Christ, maraming dalangin. Hindi na niyo mag-ingin. Kaya masyado excited. So, ang pag-uusapan natin is about, ang title is, hindi, pag-uusapan muna natin yung mga, makikita natin yung title dito. Summary of James. So far, tapos na natin yung James 1. Sino yung naka-kumpleto ng James 1? Wala? James 2, napag-usapan na rin natin to nung last grouping, di ba? So, ngayon, James 3 na tayo. So, limang chapters to, pero pwede natin i-summarize para mas madali nating maintindihan yung mga pinag-uusapan. Sa James 1, ito yung confident stand ng isang Kristiyano. Ang kausap ni James dito ay mga mananampalataya. Baski, sabi to the 12 tribes scattered all over the world, ito ay mga mananampalataya. So, applicable sa atin kung tayo ay mayroong tunay na relasyon sa Panginoon. Lagi kong inuulit-ulit kasi, ang pananampalataya comes by hearing and hearing the Word of God. Tumutubo siya ng hindi, iba-iba kada tao eh. May biglaan, may dramatic change, meron namang may matigas ang ulo, bago sumunod, talagang latigo na yung ginagawa ng Panginoon, hindi lang kalabit. Gusto yung kalabit na masakit, ano kaya kurot, palo, di ba? So iba-iba, pero ang kausap ng Panginoon ng writer dito who is James, the brother of sino? Sino si James? Apostle James? Apostle ba si James? So, absent kayong lahat ng chapter 1. Si James, the brother of Jesus. Half-brother ng Panginoon. So, ang sabi niya, ang pinag-usapan natin dito sa chapter 1 is yung persecution. So, yung stand natin, hindi natin dapat iwaksi yung katayuan natin bilang Kristiyano dahil sa persecution. So, ang James 1 is all about what a Christian has. Kung ano yung meron tayo. Which is yung kaligtasan at assurance galing sa Panginoon. So, what a Christian has. So, chapter 1. Chapter 2, our compassionate service. What a Christian does. Ano yung ginagawa? Kaya yung pananampalataya natin, dinidescribe through our works. Diba? Kung ano yung ginagawa natin. So, tanging ang definition lamang ng faith natin, if genuine or fake, kung paano tayo nagre-react, kung may pagbabago sa buhay natin, kung may prutas, dun tinitingnan. Yung ating pananampalataya, our compassionate service. Kung napapansin ko dito sa pinagbasihan ko, puro CS. Tapos, may mga S din dito sa has, das. Okay. So, James 3 na tayo. James 3, careful speech. Favorite ng lahat. Kasi, kung si Lucas nga, hirap magsalita, nagsasalita pa rin. Yes? Oh. Si Kinsley, nagsasalita ngayon. Favorite natin lahat magsalita. Diba? So, yung careful speech, what a Christian says. Yun yung pag-uusapan natin. So, i-introduce ko na rin yung James 4. Bakit gray? Kasi hindi pa natin natatakel. So, James 4, what? Contrite submission. Contrite submission. What a Christian feels.
ano yung dapat nararamdaman ng isang Kristiyano. What a Christian feels. And lastly, James 5, concerned sharing. What a Christian gives. Wag na magtaas ng kamay, pero ang lahat ay inaanyayahan, hindi fino-force. Hindi katulad, pagka pinasukan mong church, naririnig niyo yung pastor, ini-impose talaga when it comes to tithes and offering. That is not biblical. Kasi ang tithes and offerings, sa panahon natin ngayon, unlike sa Old Testament, in the Old Testament, it is imposed. Kinakailangan. Dire-require by law, by batas, nakasulat. Okay? Pagdating sa New Testament, hindi nire-require. Kasi nakalagay na sa puso natin yung requirement. Remember, in the Old Testament, it is written in stones, yung law. In the New Testament, anong ginawa ng Panginoon? Sinulat sa puso natin. That's why it's no longer imposed. You are no longer working from an outside force, enforcing the law para sumunod tayo. Ang mga Kristiyano, kusa nang nagbibigay. Mayroong kagalakan sa pagbibigay. Kung walang kagalakan sa puso mo habang nagbibigay ka, keep on praying. Kasi yun yung katotohanan common sa lahat ng Kristiyano ay mapagbigay. Nagbibigay na out of love. Out of love. Kasi out of love, nanganganak yung love ng obedience, pagsunod. So habang tayo ay, dahil ang motivation natin is love, yung pagbibigay, hindi na mabigat, hindi nagiging mahirap, nagiging natural. Parang flow lang ng water. Kailangan ng church ng ganito, hindi na nagtitingin na kung sino magbibigay. Diba? Kumbaga, mabilis ang response. Of course, hindi ko i-disqualify na yung different na katayuan ng tao. Siyempre, lahat may pagsubok talaga, lahat nasusubok. Pero, pag dumating tayo sa chapter 5, malalaman natin kung ano yung pagbibigay. So ito, kung ano meron ang Kristiyano, ano ang dapat gawin ng Kristiyano, ano ang dapat sabihin ng isang tunay na Kristiyano, ano ang nararamdaman ng isang tunay na Kristiyano, at ang pagbibigay ng isang tunay na Kristiyano. This is a book na parang Proverbs, na parang Psalms, because it is a practical application ng ating pananampalataya. So, hindi kinokontra ni James yung mga sinasabi ni Paul, pero sinasabi niya kung paano i-apply sa tunay na buhay. Hindi pwedeng lagi lang natin narinig, importanteng malaman nyo, ang pananampalataya ay dumarating. So, paano natin gagamitin? Yun yung nais ng libro ni James. Okay? Yung number 1 is yung pinakamabigat because of it's about yung real stand natin, which is we are being persecuted. Malit na, kumbaga iba-ibang stages, pero for sure, ang sabi ng Panginoong Hesus, you will be, hindi might. Ang sabi ng Panginoong Hesus, you will be, sure na ikaw ay persecute. Iba-iba lang yung intensity. So let's go. Let's move on dun sa ating pag-aaralan. Taming the tongue. Pero hindi yan ang topic natin. Ang title natin, Ate Regine, is What a Christian Says, not Taming the Tongue. Yung Taming the Tongue is pamagat ng yung nagsulat nung nag-interpret ng Bible. Yun, Taming the Tongue. Mas tama siya for sure, pero ang topic natin ngayon is what a Christian should say. What a Christian should be doing. So let's start. Not many of you should become teachers. Basahin ko muna yung dalawa. Not many of you should become teachers. Not, ibig sabihin, hindi dapat. Not many of you. So, it should be few. Diba? Few lang, few. Not many few. Of you should become teachers. My fellow believers, you know that we,
ibig sabihin, teacher din, nagtuturo din si James, that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Lahat tayo ay nadadapa, nagkakamali. Okay? We all stumble in many ways sa iba-ibang kaparaanan. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Walang exemption dito. Walang exemption. So, bakit sinabing una kong gustong sagutin is yung strictly. Okay? Itong strictly. Yung mga nagtuturo daw ay huhusgahan ng mas mataas na antas. So yung mga hindi nagtuturo, pag hinusgahan, dito lang. Pero kapag ikaw ay nagtuturo, mas mataas yung expectation sa'yo. Kaya ang sabi, wag mong pangarapin. Not everyone. Hindi lahat ay magiging teacher. Sino ba yung mga teacher? Bakit nabanggit particularly yung mga teacher? Ito binanggit ng Panginoon sa Ephesians 4:11 hanggang 13. Ang sabi ng Panginoon dito, so Christ Himself gave the apostles. Siya ang nagbigay. Siya ang nagbigay ng dapat gawin, hindi title. You shouldn't be after the title. Like, kumbaga, pag tinawag kang pastor, nakakalimutan mo na ang lahat dahil lumulutang ka ng konti. Isang step above at kumbaga, pastor na pastor yung feeling mo. Pag tinawag kang teacher, sir, ganun din yung ano mo. Ang tunay na Kristiyano hindi dapat after sa title. Dapat, ang stance mo is, ayokong sabihin that you should be ashamed. Hindi mo dapat ikahiya yung iniuutos sa'yo ng Panginoon. Pero, doon ka sa pagsunod, mag-focus. Hindi doon sa title. Hindi sa pagiging manager. Do your job as a manager. Pero huwag papasok sa isip at puso mo yung pagiging manager. So ito ngayon sabi, Christ Himself gave the apostles. Siya ang nagbigay ng mga apostles, ng mga prophets, ng mga evangelists, ng mga pastors, and specifically yung teachers sa ating mga pinag-usapan. Paano daw? Bakit daw? Bakit? Why? Why are you a teacher? Why are you a teacher? Ito ang sagot. To equip His people for works. To equip His people for works of service. Para i-training yung tao para makapaglingkod sa Panginoon. Hindi para magturo ka kasi nung panahon during that time na sinulat to sa Israel, pagka tinawag kang rabbi, mataas yung ano mo. Mataas yung pagtingin. Yung status mo, yung paggalang mataas. So, nung naging mga Kristiyano na, hindi lang mga rabbi, but teachers and pastors, lahat nangangarap na maging teacher. Sa panahon natin, mga 2 generations ago, 2 generations, ibig sabihin, mga generations nila Tatay Ed. Okay? Yung generation ko is sumunod na generation. Tawagin natin ganon. Tapos yung generation nyo is yung 3rd generation coming from Tatay Ed's generation. So, 2 generations ago, pagka tinawag kang maestro and maestra sa isang baryo, dati kasi baryo ang tawag, hindi mga barabarangay. Sa inyong baryo, kapag kilala yung mga teacher, si ganyan-ganyan, yung maestra. Yun, alam na kagad ng tao. Kasi may mataas na paggalang. Dala-dala pa rin natin ngayon yun. Maski naging mga Kristiyano na tayo. So, meron siyempre, marami akong nakilalang tao, nakasalubong na tao, nakasalamuha, na they were really after dun sa pangarap nilang maging tawaging pastor. And they do their best na makuha yon. Pero makikita natin yon that Christ is the one who gives yung not the title, pero yung gawain. Pero ang tao, ang gusto, yung title.
hindi yung gawain. Kasi, ang sabi dito, balik na tayo, no? Alam na natin yan. Ang reason is to equip His people para daw saan? Until hanggang dumating sa unity in faith and become matured. So dapat ang ano natin, ang focus natin ay maging matured Christians. Pagka nabibigyan ng gawain sa ating simbahan, hindi nagmamaktol. Hindi yung tayo ang namimili ng ating gagawin. Ang sabi dito, ang Panginoon ang nagbibigay ng gagawin natin. Diba? Ang Panginoon, Christ Himself gave. Okay? So hindi tayo. Pero sa totoong buhay, labo-labo na yan. Kasi kaya nagkakaroon ng politics sa loob ng church is because mayroon tayong mga gusto. Mayroon tayong mga pangarap na hahaluan, nadudumihan yung nais ng Panginoon. So, why are you a teacher? Yan dapat ang reason kung bakit ka dapat nagtuturo dito sa church. Ang sabi pa dito, you will be judged. Ang tanong ko, sinong magji-judge? Initially lang sasabihin natin, ang Panginoon ang magji-judge. In the end pa yon. All of us will be judged by God kung ano yung ginawa natin. Binigyan ka ng talent, hindi mo ginamit ng tama. Binigyan ka ng talino, sample ni Kuya Dave, tamad ka. So anong nangyari? Hindi nare-reach yung potential. Sorry for being you as an example, sinimulan mo eh. Free na yung yung sample ko kasi nagsarili naman, dinagdagan ko na lang yung saksak, di ba? Oh. Pero tayong lahat in some form may katamaran. Meron tayong manyana habit. Natatandaan nyo pa yan? Manyana? Ano yun? Espanyol, manyana. Pero sa panahon ngayon, mamaya na. Diba? Pag inutusan. Diba? Oo. Ikaw na magluto, Gabi. Ikaw na magsaing. Mamaya na. Diba? Mamaya na, Daddy. Oh. Si Lucas ganun din. Kapag ang bagal kumilos, ang bigat ng paa. Diba? Pagka inuutusan. Hindi na manyana, mamaya na. Diba? Pero ang manyana habit is like, kung may assignment ka, ay pinagmamamaya mo na kasi iniisip mo meron ka pang time. Lagi kang may time na, mamaya na lang yan, ganyan. Up to the point na, naku, bumaba na ang araw. Diba? Magdidilig ka. Magdilig ka na sa umaga, tsaka sa gabi. Mamaya na. Mamaya pa yan. Hanggang sa makalimutan mo, manyana. Manyana habit. Tapos, mahilig tayo sa pahinga. Pahinga muna. Hindi ka pa nga pagod, nagpapahinga na agad. Hindi ka pa nag-start, merienda agad. Diba? Natatawa tayo, pero ganun ang ugali natin. Diba? Konting trabaho. 15 minutes na break agad. Sus. Pambihira. Pahinga agad. Sinong magja-judge? Ultimately, lahat tayo i-judge, hindi lang yung mga teacher. So, one of the judges will be God kung ano yung ginawa natin sa binigay ng Panginoon sa atin. Time, talent, and treasure. Binigyan ka ng yaman ng Panginoon, binigyan ng kakayanan para magtrabaho, pinalaki ng Panginoon yung bank account mo, ang daming 0, 6. Pero, mayroong digits pa sa, diba? Dahil 1, lagyan mo ng maraming 0, di 1 million. Diba? Yun ang point. Pero kapag kabigaya na, ang sarado yung kamay, sarado yung laging yung 0 lang ang gusto. Judge ka ng tao. Kasi nalalaman din naman. Mahalata kung ano yung ugali natin. So, hindi yung sa giving, pero sa teaching, mahalata din. Kung ano yung sinasabi mo, saan nahuhuli ang isda? Sa bibig. Ang tao ganun din. Sa bibig nahuhuli. Kung ano yung laman ng puso mo. Kasi yun ang bukang bibig mo eh. Diba? Sino pa ang magja-judge? Dapat. So, lagyan natin dito word.
Sinong dapat mag-judge? First of all, sabi strictly, dapat tayo ang judge sa sarili natin. Kaya, maliit lang dyan, pero, nababasa nyo ba yan? Si Romans, pinagsiksikan ko lang para makatipid sa time sa lugar. Basa nyo ba? Hindi. Malilinaw mata. Sige. Romans 2:21. You then, ikaw na, kinakausap ko dito yung mga nagtuturo, pero yung mga students, ganun din. You then, who teach others, do you teach yourself? Tinuturuan mo ba yung sarili mo? So yan ang sabi ng Romans 2:21. Bakit? Do you preach to yourself? Kaya nga, you who preach against stealing, do you steal? Sample lang yan. Pero if you preach, huwag kayong magnakaw, pero mandirigma ka din. Diba? Mandirigma ka. Magnanakaw ka sa oras. Diba? Magulang ka sa oras. Pagdating sa trabaho, hayaan mauna sila. Di baling tamad, di naman pagod. Diba? Hayaan mo 2 hours na sila tsaka ka biglang sasali. Tapos pagdating doon, ikaw pabida, pag nandiyan na yung boss, ako pinakmabilis. Bilis mo magtrabaho agad. Kasi nandiyan na yung boss. Pandaraya yun. You cannot say na magsipag kayo, pero ikaw ay tamad. Diba? Magnanakaw ka, pero sabi mo, wag magnakaw. So kung ano yung tinuturo mo, dapat ikaw ginagawa mo din. Do you teach yourself? Tinuturuan mo ba yung sarili mo? Kapag gumawa ka ba ng preaching, sila agad na mga makakarinig ang naiisip mo. Yung recipient ng sasabihin mo, sila kagad ang nasa isip mo. Dapat, yung sarili mo muna, yung tanungin mo. Guilty ka ba dyan, Rodel? Number 1. So bago ko nilikha ito, hindi ko susundan yung common, taming the tongue. Kasi, ang gusto ko, sa pool din ako. Sa pinag-uusapan natin. Para realistic. Para hindi ako nagsesermon. Ang ayaw ng isang tao, naturally, isabihin na mali ka. Pagka sinasabihan tayong mali tayo, lalong-lalo pa naniniwala kang tama ka, nagkakaroon ng conflict. Diba? Hindi, mali ka. Wait. Totoo? Totoo yun. Kapag sinasabihan natin mali, yung mga gawin natin, sasampulin ko na naman may paraan ng pag-aadobo. Ang sabi ng iba, hindi. Dapat yung suka mauna. Dapat malapit na. Dapat pakuluan mo muna yung suka. Hindi, pares lang yan. Diba? Magkakaroon ng conflict. Ang adobo walang sibuyas. Ay, ba gusto ko? Dahil yun ang ginawa ng nanay ko Nilalagyan ko ng sibuyas Bakit ba gusto mo bawang? Bawang lang. Diba? Nagkakaroon ng, dahil iba-iba yung paraan. Pero merong tama at merong mali talaga. Pero, pagdating sa adobo, it could be a bad example. Pero yun yung example ng isang conflict na pag sinabing mali yung ginagawa mo. Halimbawa, sa tinola, sayote o papaya. Diba? Abay, kung gusto ng dila mo papaya, bakit pa nangingilab ka, di ba? Gusto na, sa bahay namin gusto papaya Hindi, sayote. Wala palang kwenta yung lahi nyo Biglang, di ba? Anong klase yun? Papaya nilalagyan ng prutas yung, imbis na gulay. Prutas yung nilalagay nyo, di ba? Hindi naman hinog na papaya yung nilalagay, di ba? Hilaw. Yan. Isang example, do you teach yourself? Tinuturuan mo ba yung sarili mo? Mataas yung requirement kapag ikaw ay nagtuturo. Pag ikaw ay naatasan na magturo, in every topic, ituro mo muna sa sarili mo para maging mas consistent, mas planchado. Mangusap muna kayo ng Panginoon. Hamong itama ka muna ng Panginoon sa lahat ng kamalian mo. Para yung kamalian mo yung sample. Diba? Yung kamalian mo yung sample. Who judges you? More strictly, you. Ikaw dapat ang pinaka-biggest critic ng sarili mo. Humanap ka, halimbawa, try mo. Ipa-criticize mo sa asawa mo. Ang mahirap doon, lalabanan mo. Kapag magtatalo kayo. Diba?
Pero kinakailangan mong turuan yung sarili mo to accept yung criticism dahil kailangan natin malaman minsan yung mali natin sa paningin ng iba, galing sa paningin ng iba. Pero yung pinaka dapat na critic sa sarili ay yung ikaw rin mismo. Okay? Ang isang teacher, para sa akin, hindi nakasulat sa Bible, palagay ko nakasulat pero hindi ko lang hinanap. Kasi hahaba. Sa lahat ng teacher, you are supposed to be the most curious listener. Every time na meron kang, ano daw sabi? Kinakailangan maging listener ka. Hindi ka pwedeng basta-basta maging teacher dahil na-acquire mo yung kaalaman dahil nagbasa ka lang. You use your ears. Kailangan sensitive. Ano daw sabi? Ano daw yung ganyan? You have to be a good listener para ma-explain mo sa iba na dahil hindi ako, once I wasn't a good listener, ganito ngayon ang nangyayari. I didn't know many things. Nalalampasan. Nananakaw ng kaaway. Yung supposed to be rhema words na para sa'yo. Na pinrepair ng nagpipreach, ibinulong ng banal na spirito para sa'yo. Pero dahil preoccupied ka sa matters of this world, sa selfish motives mo, earthly motives, imbis na nakikinig ka, you still cling on to dun dyan sa Facebook, mananakawan ka. Or, nakatingin ka nga sa preacher, pero ang tumatakbo sa isip mo, yung problems. Dapat kaninang praise and worship, isinuko mo na agad sa Panginoon. Sino gumagawa nun? May kabigatan. Magsisimula ang praise and worship. Mabigat ang puso mo. Bago mag-aawitan, bago manalangin, isinuko mo. Di ba meron dati, ilagay mo sa paanan ng Panginoon agad yung kabigatan. Bakit? Kasi ang Sabbath day is kapahingahan. Kapahingahan natin. Rest. Rest from yung kung ano yung ginagawa ng mundo sa'yo. Bakit daladala mo? Bakit ka titingin? Bakit tinitingnan mo pa kung ano yung ano? You are a manager, tinitingnan mo pa kung sino yung, baka may tumawag sa akin. Di ba, Tita Tess? Tawag kayo ng tawag linggo. Ano ba yan? Di ba? O ano kaya? If you are a supervisor, ano na kayang ginagawa nila, may mga nag-OT? Titingnan ko sa camera. Tingnan mo, nagdadaldalan lang mga yan, nag-overtime. Oh. Naaagaw ng kaaway. Yung supposed to be na para sa'yo, nasasabihin. Then, comes a time, ikaw dapat ang magturo. Ngayon, magkakram ka. Ano nga ba yung pinagsasabi ng pastor namin na topic na to eh? So, hahanapin mo ngayon. But, if you just pay attention properly, hindi naman ako yung bida rito, yung Panginoon, yung salita ng Diyos. If you have just paid attention, focus your attention, mayroong ipapaalala ang Panginoong Jesus. Mayroong na ipapaalala ang Banal na Espiritu. Sapagkat ang sabi niya, anong trabaho ng Banal na Espiritu? Ipaalala yung lahat ng tinuro ng Panginoon, yung lahat ng tinuro ng Panginoon, yung mga apostol niya, isinulat through the Gospels, 4 na testimonies yun, kung ano yung mga dapat na malaman natin, kumuha pa ng another apostle in the person of Paul, para dalhin sa kaitaas-taasan, dalhin sa kung saan-saan, itulak, magkaroon ng napakaraming experience para mapasulat yung letters para sa atin. Letter, yung mga epistles, those letters are still alive. Dahil yung banal na spirito ang nagbibigay ng buhay dun sa mga salita na yon. And we missed everything. Marami tayong nami-miss. Kasi hindi tayo nagfo-focus. Dahil hindi tayo nagfo-focus. Be a curious listener if you are a teacher. Okay? Pinopokus ko lang dahil teacher yung pinag-usapan. No? It doesn't mean hindi tayong lahat yun. Okay? Para sa ating lahat. So, ano pang dapat? Paano tayo nagkakamali? Saang mga bagay-bagay? Para ma-distinguish natin. Kasi, isang napapansin ko sa sarili ko, every time na napag-uusapan to,
Ang daming nagbabalik sa aking isip, pero ibang tao. Mali yun. Dapat, yung mga pagkakamali mo, during those times na napag-uusapan yung mga bagay na to, yung maalala mo. Yun yung ipag-pray mo, Lord, kailan ako sumaulay sa mga ganito? Number 1, gossip. Diba? Mary, Tess. Gossiping. We stumble in many ways. We stumble means we sin. Okay? Hindi ito yung nadapa ka na disgrasya lang ikaw ang kawawa. Okay? Hindi ko ginamit yung word na stumble, which means ikaw ang kawawa. Dito means, these are the sins you do through your speech. Sins natin yan. Dito tayo nagkakamali, ibig sabihin. Hindi yung nadapa ka, kawawa ka. Okay? Dito, sins, wag nating isipin kung kailan tayo pinagchismisan ng iba. Kapag ka sinabing gossip, part ka nang nag-uusap tungkol sa ibang mga tao. Importante ba kung totoo o hindi yung pinag-uusapan? Sa palagay nyo? Hindi naman chismis yun kasi totoo naman. Na ano lang siya, di ba? Oh. Kaya iba-iba ang tatay ng anak niya. Nakakatawa pero kadalasan yun yung mga topic. Ay, kaya pala wala silang anak. Di ba? Kasi lalaki yung gusto ni kuya. Sinong hindi naging part ng isang pag-uusap na gano'n? Sige nga, taas ang kamay. Sa mga kaeskwela nyo, sa mga kaopisina nyo, kaya pala ang kinis ng face. Kasi hindi siya kuya, ate siya. Gossip. Diba? Ito ngayon yung question to ask ourselves. Is it true? Kinakailangan bang maging katotohanan yung pinag-uusapan para ma-disqualify na chismis yung ginagawa natin? O. Maski sadya o hindi natin sinasadya yung pag-uusap. Several people, na alam ko yung mga secrets, but I tend to keep them a secret and avoid speaking with other people. And tinry kong patayin yung usapan to yung preserve yung dignity ng mga tao. Pero ilang beses din na nawawala ako sa sarili, pero ibang tao naman yung napag-usapan, nai-involve ka minsan sa umpukan. Na sooner or later, gatong ka na rin sa pinag-uusapan. Pero it's too late dahil nadagdagan mo na yung pinag-uusapan nila. That's still gossip. At ang ginagawa natin, tinatry natin na i-justify na nagkataon lang na nandoon tayo. It is as important as what we say and yung magkasing importante yung sasabihin natin at saka yung ire-rain natin, yung rerendahan natin yung ating dila para hindi magsalita against dun sa mga persons na kilala natin. Diba? So that's gossip. Insult. Katulad din yan, sinasadya o hindi sinasadya, minsan, yung in the heat of the moment, we give insults to people. Kadalasan sa mga mahal pa natin sa buhay. Okay? Belittling. Belittle. Ano sa Tagalog ng belittle? Ayun. Kasi little, diba? Dali naman nang mamaliit tayo. Diba? Nang mamaliit. Once upon a time, nakakalimutan na natin na nanggaling din tayo sa wala. Maski anak ka ng isang mayaman, presidente, whatever. Pero there was a time na marami kang hindi nalalaman kasi bata ka pa. So, wala tayong pwedeng ipagmalaki na marami kaagad tayong alam, may pera tayo, makapangyarihan yung pamilya ko. It doesn't mean pwede tayong maliit. Lagi lang natin na minaliit ako nung araw niyang gagantihan ko yan. Diba? Na kagad natin? Bragging. Pagmamayabang. Meron talagang mga tao minsan hindi tinitingnan ko,
may naturalesa silang magkwento ng magkwento. May kaeskwela ako before. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Kasi baka mapanood nila eh. Hello, classmates. Kayo to. Ano sila? Siya, particularly, hindi niya sinasadya yung ipagmalaki yung na-attain niya. Okay, na-attain niya. Kung naging, kunwari, naging manager siya. Kasi ganyan-ganyan, nakarating siya ng mga ibang bansa, nakapumasyal, ay, ganyan-ganyan. So, yung ibang mga kaeskwela ko din, titinginan. Ano nangyari dito? Laging may dalang typhoon. Summer naman ngayon. Pero may bagyo. Hangin, ano? Sabi ng iba. Mahangin. Hindi nila sinasadya. Meron naman talagang sinasadya na bangon nyo. Kumbaga, mas mataas yung upuan nila lagi kapag ka nagkwento sila. Meron talaga mga taong ganun. So, let us be aware kung kapag ka tayo ay, kumbaga, na ipagmamalaki na kagad natin. Meron din akong kaibigan na taga Batangas naman. Hiyang-hiya siya every time na ikikwento siya ng nanay at tatay niya. At pagkahusay, ito ang aking anak, nakarating sa gayon. Sabihin, naku, hiyang-hiya na yung. Lalayo na kagad yun kasi ayaw niya na ipinagmamalaki yung mga accomplishments na. Kaso hindi niya mapigilan yung nanay at tatay niya. Diba? So, ano naman, iba ang gumagawa para sa kanya noon. Pero tayo, minsan, ganun din. Diba? Nakakapagmayamang tayo. Eto, sa mga teachers particularly, teaching what is false. Kulang yung preparation. So, ikaw matagal ka nang may pinaniwalaan, certain doctrine sa isang church na pinanggalingan mo, maski na-prove na mali, ayaw mong tanggapin. Halo-halo na ego, ganyan-ganyan. Pagtayo mo dito, yun pa rin ang ituturo mo. Or minsan, gagawin natin, magtuturo tayo, hilaw yung ating niluto na ipapakain sa espiritu ng mga tao. Sapagkat, katulad na naman, di ba? Katamaran, mamanyana. Unahin ko muna si Netflix. Ano na ako? Season 2. So, di ba? Season 2 na eh. Andiyan na si, papa-ending na si Squid Game eh. Pagpasok ko ng opisina, hindi ako kasali sa usapan pag hindi ko napanood to. Pero magtuturo ka sa linggo, ano kaya sa Sabado. Pero kinakailangan ko talagang malaman. Uunahin ko si Squid Game. Pagdating ng linggo, kalat-kalat yung turo mo. Diba? Kalat-kalat. Si player 4, 5, 6 yung topic mo. Diba? Bakit niya siya nagpakamatay ganyan-ganyan? Paano? Inuna mo nga yun. Teaching what is false. Manipulating. Alam niyo yung manipulating, kapag nagiging kasalanan to, kapag yung motive mo is selfish. So may mga sinasabi kang mga bagay to say para ma-push yung ibang tao to do something na mag-get ka ng advantage over. Pero sinabi mo yon. Either chismis or katotohanan yung sasabihin mo, pero it's still manipulating kapag ka para sa advantage mo yung gagawin mo. Either sa office or sa bahay, sa inyong magkakapatid, sasabihin ko to kay nanay. Para patay kang bata ka mamaya. Para akong bida. Manipulation. Di ba? Manipulation yun. Exaggerate. Parang parehas siya sa bragging. Pero yung exaggerate, ang kwento lang. Kung bilis talagang tumakbo ni ganyan, Hindi lang yun. Ang bilis talaga. Kasi, kumbaga, inunahan pa yung tricycle. Sa sobrang tulin. Diba? Kung hinabol ng kabayo yun, talo kabayo doon. That's exaggeration. Diba? So, yung mga accomplishments natin, tsaka yung galing natin, ini-exaggerate din minsan. Para to lift you up. Diba? Ini-exaggerate. So, kasalanan yun. Kasi kasinungalingan yun. Complaining. Ano ba yan? Puro manok na lang. Sa Youth Live. Talaga? Tawa sila, di ba? Kasi yun ang sinabi nila . Chicken 1, chicken 2, chicken 3, ibang puro chicken. Nung panahon nila Raymart Cornick,
Spanish bread, hadi pa sila. Oh. Sandwich, amoy palaman lang. Diba? Oh. Tapos ano yung drinks? Mga sesto-sesto. Oh. Oh. Ice tubig. Tapos kayo, chicken, McChicken, nagre-reklamo. Wow! Diba? Chicken na naman, adobo. Naman. Wow! Yeah. Anong tawag doon? Complaining. Nakakatuwa ba yon? Imbis na maging thankful, nag-complain pa. Oh, hindi ako attend. Bakit? Chicken lang naman papakain ni Kuya Raymart. Talagang? That's complaining. Flatter. Ano yung flatter? Sa Tagalog, pambobola. Binibilog yung ulo mo. Alam mo, ating ganda-ganda ng boses mo. Diba? Ang galing mo sa timing. Di ka nawawala sa timing. Si Christian nawawala, pero ikaw hindi. Diba? Bumakap ka lang sa akin. Yun, di ba? Nagkaroon na ng flattering, tsaka manipulation. Kasi wala pa lang mag-backup sa kanya. Di ba? Sasabihin niya kay Kuya Edrin, alam mo sa lahat ng gitarista, ang husay mo. Maski anong key namin, maski bala lang yung boses ng kumakanta, hahabol mo. Di ba? Kailangan tumugtog ka pag ako nagpapakanta. Di ba? Ganon. Flattering, to flatter. Meron akong kakilala. Tinawag akong reverend. Kumusta po, reverend? Ngihi. Luglog. Hindi ko nga tinatawag yung sarili ko sa mahabang panahon. Hindi ko tinatawag ang sarili kong pastor. Lately na lang, nung pinasa ng tatay sa akin yung baton. Sige, tawagin ko na ang sarili kong pastor. Never kong tinawag ang sarili kong engineer. Meron akong mga naging tauhan. Hindi maisulat yung pangalan without the ENGR sa harap ng pangalan nila. Hindi ko tinatanggal yung title. Pero makikita mo yung puso na nagmamalaki. Diba? Work as an engineer. It doesn't matter kung tawagin ka nilang engineer o architect. Doctors are doctors, tinatawag kasi it's a distinction ng ano. Yun. Hindi ko aalisin din sa kanila. Pero hanga ako dun sa mga doctors na dahil magkaka-eskwela kayo ng high school, hindi sila nagde-demand na tawagin silang doctor. Pwede mo silang tawagin in their first name kasi magkakaibigan lang. Kumbaga ang tingin, contemporary lang tayo. Pare-pares lang tayo. Hindi dahil naging doktor ako ay above and beyond na yung ano ko sa status. Those are, kumbaga, yung pagfa-flatter minsan is, yung purpose din minsan is to get yung favor from you. To get favor from you. So lying, automatically, madali namang maintindihan yan. Pagsisinungaling. Kapag hindi totoo yung sinabi mo, it is lying, di ba? Or half-truth, it is still lying. Of not telling the truth, is sinara ang bibig, it would still be called a lying, di ba? Especially kung tinatanong ka. So question to ask ourselves, kung dapat ba nating gawin itong mga bagay nito? Siyempre hindi. Pero to stop us from doing it, to prevent us at least, para magdalawang isip ka kung sasabihin mo o hindi ka magsasalita, kasi magkasing halaga lang sila. Kung totoo ba to? Kung totoo ba? Kung totoo nga, let's say, is it true? Ang sagot, yes. Ang next na question, is it necessary? Kinakailangan mong sabihin. Magiging beneficial ba? If I say na ganito, ganyan ang isang tao, magiging beneficial ba sa pag-uusap natin? Is it uplifting o binababa natin yung isang tao? Diba? Binababa natin. Kung gagawin lang natin yun para gawin silang tungtungan doon sa intentions mo, then it is not necessary. Huling-huli, necessary. Kailangan, yes. Is it true? Yes. Kailangan sabihin, yes. Ang next na question, paanong paraan mo sasabihin? Is it the kindest way? So, mamimili ka ng mga tamang salita para hindi ma-degrade yung tao. Mamimili ka pa rin ng salita para maging tama
yung approach ng pagsasalita natin. Is it kind? Diba? So, anong sabi siya? 3? Ang dami ng no? Ito naman, pinagsama-sama ko na kagad yung 3 to 11 kasi these are ways of just describing kung ano yung klaseng dila meron tayo. Which is maraming beses na natin na narinig sa pulpito. Okay? So when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, ito yung binabasa ko, we can turn the whole animal. Dahil nilagyan natin ng bits, ng pang-control, yung kabayo. So, kung kakaliwa ka, hilay mo sa kaliwa, pumunta siya ng kaliwa. So, yun yung ibig sabihin. Yun daw yung dila natin. Okay? Doon kinukumpara. Parang personification ng dila is para makita natin kung ano yung kayang gawin ng dila sa buhay natin. Ito yung mga verses na yun. Or, take for example, yung ships daw, yung sa dagat, makikita natin yung mga ships. Although they are so large, yung mga barko, they are driven by strong winds, they are steered, napapaliko sila, ang laki-laki. In relation, yung ship, ang laki-laki ng ship, ito yung dagat. Sa sobrang laki niyan, in relation dyan, ang rudder, o yung nagpapaliko, rudder, ganyan lang kalaki. Pero ang laki-laki ng barko. Pero lumiliko sila sa isang maliit na pirasong part lang ng barko. Pag iniliko dito, lilikong ganun yun. Pag ginano naman, pupunta dito sa ano. Pag diretso, di siyempre, diretso. Pero yun lang yung nag-i-steer. Kumbaga, hindi kinakailangan ng malaking-malaking bagay para lumiko. Actually, ang airplane ganun din. Yung buntot, yun yung nagpapaliko. Hindi yung pakpak. Yung pakpak actually sa airplane, nandoon yung gasolina, pambalance, tsaka yun yung airlift. Pero para lumiko siya, yung buntot yung ginagamit. Yung buntot din. So, makikita natin, maski maliit lang yung ng part na yon, nai-steer niya yung buong barko. Likewise, katulad din itong mga bagay na to, yung kabayo, yung bit, yung ship, yung rudder, the tongue is a small part of the body but makes a great boast. Pwede siyang makapagmayabang. Bakit? Consider what a great forest set fire by a small spark. Isang dila lang ng apoy, isang spark lang. Forest fire. California, sunog. Ilang billion ng nasunog na mga properties dahil lang dun sa isang spark na yon. The tongue also is a fire, a world. Ito ang ano dito nakaka-amaze minsan basahin yung mga bagay na to. Because kung malapad yung imagination mo, you can see pictures habang binabasa mo to. A world of evil, a world of evil among the parts of the body. Sa lahat ng parte ng katawan natin, ang sabi ng author, yung dila ay evil. Pwede niya tayong dalhin sa apoy ng impyerno because of your sinabi mo. Ibig sabihin din ito, hindi naman rightfully agad na to hell, pero parang sa hell ka na rin napunta kapag ka ipinahamak ka ng sinabi mo. Hindi necessarily physical hell itong pupuntahan natin. Pero dito pa lang sa mundo nating kinabubuhayan, because of what we say, ipapahamak ka and you live a life like you're living in hell. Because of ipinahamak ka ng sinabi mo. Example lang, sa streets. Nag-uusap-usap lang. Meron kang sinabing, supposed to be, hindi mo na sinabi dun sa mga blue boys, sa police, na insulto, hinuli ka, kulong ka. Ang sakla pa nito, kung kinulata ka pa, di may tama ka pa ngayon. Diba?
Dahil lang sa isang matabil na sinabi mo. Oh. Nagpabibo ka lang. Oh. Gusto mo, bida ka. Gusto mo. May mga tao talaga na ang gusto sila may last say. Sa mga pag-uusap, siya ang may last say. Hindi talaga papayag na may nasabi ka pa na hindi siya nakasagot. Diba? Hanggang to the point na palayo na lang, napukpok ka taloy ng martilyo. Ikaw talaga. Papalayo na, nagsasalita pa. Diba? So, maraming nangyayari because of what we say. Kaya minsan, ang gusto ng author dito is awatin natin yung ating mga sarili. Pinag-aaralan natin to, hindi para sa mga katabi natin, para to improve ourselves. Maski anong status pa natin, maski anong edad pa natin, pwede tayong mag-improve. Diba? Pwede nating i-improve. Alam niya, tuloy natin. All kinds of animals, birds, reptiles, sea creatures are being tamed. Kaya daw na paamuhin yung mga wild animals. Pero, but no human being can tame the tongue. Ano ba to? Rhetorical? Sa palagay, alam niyo yung rhetorical? Rhetorical is, eto yan. Parang Lamentations sa mga part ng Bible na sinasabi lang, pero doesn't require an answer. Do you think ito ang purpose ng author dito? That this becomes just a rhetorical question? Gets ba natin lahat yung rhetorical? Yung rhetorical, yung parang Lamentations, ay nako Lord, sana ganyan-ganyan. Kailan ka kikilos? Kumbaga nagpo-pour out ka lang ng sama ng loob na sinabi dito, no human being can tame the tongue. Period. That means, sumuko ka na kapag yun yung stance mo. Hindi, sinasabi lang yan kasi parang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhati ng Diyos. Makasalanan ng lahat. Kasalanan naman talaga lahat. Hindi okay lang na magkasala. So that's yung position ng isang tao na sumuko na agad. Na-miss niya yung point na kaya sinasabing lahat tayo ay makasalanan para kailanganin natin ang Savior. Dito sinabi, walang taong nakapag-tame ng kanyang dila. From time to time, nagkakamali ka na ibubuga mo pa rin yung laman ng puso mo. Sa galit mo. Yung biglang pagsabog ng puso mo na hindi mo na natiis, nasabi mo yung mga dapat hindi sabihin. Ang problema sa words, once na nasabi mo na, you cannot take it back. Hindi mo na mababawi. Lalo pa kapag dumating sa recipient dapat nung sinabihan mo. Maski sinabi ko kay Raymart, pero para kay Lawrence pala. Mahirap nang awatin kasi narinig ng iba. Makakarating sa recipient. Tahi-tahi na, chains of events na ang mangyayari at hindi mo na mababawi. Maski sa isipin natin, pwede naman ako mag-apologize. Mayroon nang nasira. Meron nang masisira. It takes years to build yung relationship. Halimbawa, si Kuya Jello. Bata pa yan. Nung nagsimula dito. Tapos, all of a sudden, kung kailan naman, eto na yung situation natin, bigla kang may maaalala, sasabihin mo, Kuya Jello, yung nga pala, eto yung ganyan-ganyan, eto ka, ganyan-ganon. Sinira mo pa yung years na in-establish ng friendship at saka yung brotherhood na inano mo. Just because noon mo pa gustong sabihin sa kanya. Isn't it sometimes too late? At hindi na siya yung dating tao na yun, di ba? Binigyan mo man lang sana ng pagkakataon. Or pwedeng mangyari na minsan kasi maski kayong dalawa lang, in between you, magkakaroon ng friction. Sample lang na. Wala akong gustong sabihin, Kuya Jello. Baka mamaya sabihin siya, ay, merong against si Pastor Rodel kay Kuya Jello. No. In-example ko lang. Pumunta naman ako sa kaliwa kasi laging nasa kanan yung sinasample ko eh. Kaya ikaw yung nakita ko, laki mo eh. Tumira pa din. Okay. So, yun ang gusto kong sabihin. Baka hindi natin dapat isugal
na magkaroon pa ng lamat o sira o yung dating mga may lamat na naghilom na yung mga sugat, abay kinalkal mo pa ulit, di ba? Lagi mong kinakalkal yung kamalian ng iba. Parang ikaw wala kang kamailian, di ba? So, yan yung nais nung author dito. Hindi porke sinabi niyang walang nakapag-tain ng dila ng isang tao, exempted ka na para ibuga ng ibuga yung mga hindi dapat sabihin. Kaya nga sinasabi ko, ulitin ko na naman, magkasing importante yung pwede nating sabihin at saka yung pinagdi-decide natin not to keep it to yourself. Mahalaga yon. Okay? Magkasing halaga. It is a restless evil, full of deadly poison. Kasi ikinukumpara yung dila. Di ba ang pinaka nakakatakot na dila is yung dila ng ahas, di ba? Sa mga movies, pag lumalabas yung magkasangang dila na gano'n, gumagano'n pa. Diba? Diba? Oh, mandidiri ka eh. Manghihilakbot ka, lipat ko na. Iyoko na niyan. Diba? So, kaya yan dyan kinukompare. It's because may picture tayong nai-envision sa mind natin, which is something evil and nakakahindik-hindik, which is yan dapat yung pag-treat natin kapag tayo ay nasa position ng pakikipag-argue. With tongue, ito ang masaklap dito sa mga Kristiyano, sa ating dila, tayo ay nagpupuri sa Panginoon. And, Father God. But, with the same tongue, we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. Diba? Pag-curse at saka pag-praise. Anong mahalaga? Ang sabi dito, brothers and sisters. Kaya ko sinabing this is not rhetorical, sapagkat dito sa sinabi na to, brothers and sisters. Para kanino to? Sa ating lahat. Yan. Brothers and sisters, this should not be. Hindi dapat ganito sa Tagalog. Mga kapatid, hindi dapat ganito. So lahat ng sinampol dito is just to give us a picture kung ano yung kayang gawin ng dila at saka ginagawa na sa buhay natin. Kaya ang sabi ni James, hindi dapat ganito mga kapatid. Hindi dapat ganito. So nagdagdag lang siya, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Hindi. Yung poso nyo ba minsan maalat, minsan hindi? Consistent yun. Diba? Yung poso is galing sa spring sa ilalim eh. Brothers and sisters, can a fig tree bear olives? Or a grapevine bear figs? Neither can salt spring produce fresh water. Hindi pwede. Ibig sabihin, mamimili tayo kung paano natin gagamitin yung ating mga bibig, yung ating mga dila. Ito isa sa mga nais kong matandaan natin. Gusto ko yung panalangin ni Kuya Raymart kanina to expose yung mga lies, yung mga kasinungalingan, yung mga, ang ginamit ko dito is yung foothold ng kaaway. Yung foothold ng kaaway natin. Be aware na sa ating mga buhay, we are not perfect. Pero dapat malaman natin, ma-identify natin kung paano ka ginagamit ng kaaway for his purpose. Ulitin ko, kailangan nating ma-identify kung paano tayo nagagamit ng kaaway for his purpose. At saan mag-i-infiltrate ang kaaway? Saan mag-i-infiltrate? Sa labas ba? Sa labas? Many times in the Bible is mentioned through Paul. The Antichrist is coming from within, sa loob ng church. So dito siya gagamit. Isang charismatic person. Alam na alam ang Bible. He looks holy. He will perform miracles. Hahangaan siya ng lahat. Saan manggagaling? Sa loob ng church. So dito siya magmamanipulate. Dito siya mag-grow ng Antichrist. Pero bago magkaroon ng Antichrist, i-mend niya na yung mga mind natin para ma-receive natin yung guy na yon, yung person na yon. So,
So, hinihilot niya na kung paano tayo umintindi at saka yung acceptance natin doon sa itinuturo outside world para pagpasok sa loob, tayong mga Kristiyano, handa na ang ating isip na tanggapin yung klase ng pagkatao nito. Yung morality and yung teachings, yung pag-twist sa doctrine, ay nakahanda na. Para kapag ka dineclare na niya kung sino siya, tatanggapin ng mga Kristiyano yung kanyang turo. Pero dito, foothold, each Christian, merong foothold sa ating speech. Isa sa mga ginagamit ng enemy, ginagamit ng enemy for our soul to take a foothold. Kapit-kapit ka niya dito through our speech. So mind yung sinasabi natin. Beware who motivates you through your speech. Kailangan malaman natin. Alam na natin, pero sometimes we need to hear it. We need to see it. Okay? If your speech is full of, kung ang iyong mga pananalita ay puno ng gantong mga bagay-bagay, bitter jealousy, may inggit. Kapag ka merong success yung iba, mapa sa office, mapa sa bahay, yung ate mo, mas maganda yung narating, may inggit. Bitter jealousy. Walang excuse. Kapag ka naiinggit ka, ano ka kagad? Iluhod mo kagad sa Panginoon. Lord, gusto kong maging happy para sa Kanya. Hindi kita sisisihin. Kasi, ang ginawa ng culture na to is i-present yung ideas na merong may mas magaling at magpagalingan tayo. Walang culture sa buong mundo na nagsasabing i-lift up mo to. Maski sa mga magkakapatid. Kapag ka nakikita mong napupuri yung isa ng nanay at tatay mo, sa loob-loob mo, hihigitan ko yan. Hihigitan ko. Dahil of bitter jealousy, dahil yung culture na nasa-set sa mind natin. So, paano natin mababago yun? Kaya ba natin baguhin basta-basta? Kinakailangan natin sumuko sa kapangyarihan ng Panginoon. Maaaring nagiging paulit-ulit. No? Pero yung panalangin ng pagsuko, yung pag nag-humble tayo, pag kinilala nating, inggitero pala ako. Doon nagsisimula yung victory. Kapag ka nasabi natin na, hindi ko akalain, naiinggit din pala ako. Diba? Sample ko yun sa inyo. Hindi ko akalain na may insecure ako. Nakakatawa dahil nung last Saturday, di ba? Inuwento ko na sa inyo to sa mga kasama ko sa pagpunta dun sa site ng balak natin pagkampingan. Nagpakabit ako ng RFID. RFID nung kotse ni Kobe, for North. Nandun kami sa Caltex. Ang sabi sa akin nung nag-input, ay sir, magka-birthday kayo nung sinundan mo. Ibig sabihin, May 29, 1969 din siya. So magkaedad kami. Sinulyapan ko. Ang ganda ng katawan. Ganun. Alam niyo ginawa ko? Pagtayo ko dun sa upuan, tinakin ko rin yung tiyan ko. Tapos tinigilan ko rin bago ako mag-collapse. Sabi ko. Pero nakita ko, pwede palang maging ganun. Ganun pala itsura ko kung inaalagaan ko pa yung sarili ko. Puti-puti na rin yung buhok niya. Pero mas matangkad ako sa kanya. Oh. Nakita niyo? Nakita niyo ba yung pinakikita ko? Kino-compare ko yung sarili ko. Ang bilis ng isip ko na makakita ng advantage ko over him. Magkaedad kami, pero nakita ko rin agad na na-insecure ako sa tiyan niya. Kasi, maski anong hinga ko pa itak-in, meron pa din. Samantalang siya, naka-relax lang na ganun, walang tiyan. Kaya pagtayo ko sa mesa, hanggang sa itinigil ko, sandali lang. Bago ka mag-collapse. Diba? So, bitter jealousy. There is a natural tendency for us, dahil yung itinuro ng culture natin, to compare ourselves and to be better than others. Diba? To be better than others. So, exempted ba tayo lahat doon?
Ipinakikita ko na sa inyo. Hindi nga ako exempted eh. Lahat tayo. Pero ang point ko doon, tanggapin mo na meron ka nito. Para ma-identify mo na dapat kong baguhin to. O dapat pala si Pastor Rodel hindi mag-exercise kasi na-identify, huwag kang ingitero, wala siyang tiyan, kain ka lang. Tama ba yon? Tama ba yon? Dahil nainggit ako na wala siyang tiyan, yung kaedad ko, kakambal ko sa edad. So dahil sinabi natin na huwag kang maging ingitero, so continue on, hindi ka na mag-exercise, hindi ka na magda-diet. Alagaan mo lang yung tiyan mo. Mali, di ba? So ang motivation natin to do exercise and to better ourselves is not to overpower somebody else or i-over the top mo siya. Ang purpose natin dito is yung self-improvement. Without comparing ourselves na, kasi ang motivation mo is bitter jealousy. Naiinggit ka lang. Ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, kinakailangan mo lang malaman na pogi ka din. You are acceptable. Narinig nyo na yun, di ba? Sinishare ko. Hindi kinakailangan ikaw si Aga Mulak or si Richard Gomez sa isang room. Hindi pwedeng ikaw yung pinaka-pogi. Hindi kinakailangan. Kinakailangan lang, malaman mo magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na pogi ka din. Pero hindi kinakailangan ikaw ang pinaka-pogi. So, sa lahat ng bagay, pag ginamit mo yon, hindi ako kinakailangan pinakamagaling. Hindi ako kinakailangan maging valedictorian. Do my best, ako lang, accept. Pasado, check. Hindi pwedeng ikaw ang laging the best. Or, in the end, magdadating yung point na mapuprostrate ka din. Because meron kang makakasamang tao na higit talagang mas magaling sa'yo. Maski anong shake mo, mas magaling pa rin siya. Maski anong tingkayad mo, mas matangkad talaga siya. Laging ganun. Accept kung ano meron ka, pero do your best to improve yourself. Not motivated by bitter jealousy. Okay? Selfish ambition. Automatic. Madali lang naman. Ito yung mga bagay na dinidiscuss natin about selfishness. Gusto mong maging teacher because of selfish ambition. Gusto mong maging pastor because of yung tinitingala ka ng mga tao. Gusto mong manager ka, may mas magaling pa dapat sa group nyo, pero you manipulate yung group para ikaw yung i-vote out na ikaw ang manalo sa mata ng iyong mga managers. Diba? To promote yourself. Earthly concerns and desires. Kung ito yung mga bagay na nagmo-motivate sa atin, yun yung laman ng mga pananalita natin. Unspiritual thoughts and ideas, disorder o kaguluhan. Of course, if yung lumalabas sa bibig mo is evil, alam na natin agad kung sino yung author o source ng mga sinasabi ng laman ng pagsasalita mo. Diba? Si Satan, kaaway. Pero, if your speech, nasulatan ko kanina, is full of mercy, love to others, ibig sabihin kabaliktaran ito ng selfishness. Ito yung opposite. Opposite ng pagiging selfish. Kasi inuuna mo yung others. Kapayapaan. Pwede mo namang itikom yung bibig mo para maging payapa na lang. Tuloy na lang tayo. Huwag masyadong madaldal. Pwede mo naman yung secret, keep mo na lang para walang gulo. Consideration of others. Kapag sinabi ko ba to, ma-uplift yung ibang tao o ako? Kapag sinabi ko, ako ba magiging bida o sila? Hindi ko na lang sasabihin. Submission, pagsuko, pagsunod. Ako ang leader, kailangan ako lagi masusunod. Ganun ba lagi mga leader? Paano kung mali ka? Can you open your eyes to the truth na pwede ka rin magkamali because you're not perfect? You don't know everything. Even if you are the leader, ikaw ang pinakamagaling sa music, ikaw ang pinakamagaling sa basketball. Pero hindi ibig sabihin mananalo kayo sa game dahil lang lagi sa'yo. Di ba? Or dito sa church. Hindi, lahat lang ng sasabihin ko ang susundin nyo. Kasi binote out nyo ako bilang
head pastor. Hindi dapat ganun. Hindi ko alam lahat. Diba? Kailangan ko kayo ang lahat. Alam na alam ko yun. Hindi tayo makakatayo kung iaasan nyo naman lahat sa akin. Hindi, kaya na ni Pastor Del yan. Hamo siya. Bagsak din tayo. Diba? Kung gano'n naman yung attitude nyo, kaya nga natin siya ginawang head pastor eh. Para maging head. Oh, siya lahat. Diba? Pati gastos. Submission. You cannot be a leader kung hindi ka marunong mag-submit. First, you have to know how to submit. Para alam mo din magpasunod. Kasi na-experience mo. Diba? Na-experience mo. Sincerity. Japake ba yung pakitungo mo sa iba? Diba? Minsan nagbabait-baitan ka lang to gain favor. Pero dapat ba ganon? Na yung mga sinasabi natin, just to gain favor? Diba? Sincerity and partiality. What does it mean to say yung partiality? Partiality is having favorites also. Yan yung topic natin last time. Partiality. Na kapag ka mayroon kang laging pinapaubran, then there is favoritism in you. Hindi ka magandang leader. Hindi ka rin magandang mag-submit kasi you have favorites. Di ba? O, ayokong umattend kapag ka si Pastor Rudy lang nagpipreach kasi ako lagi sample eh. O, hindi tuloy uma-attend. O, righteousness. Kapag ka katotohanan yung laging sinasambit ng bibig natin, diba? Kapag ka Psalms, kapag ka Proverbs, yung bukang bibig, nakita nyo yung mga similarities ng mga Christians maski hindi dito nagsisimba. Namumulaklak ng salita ng Diyos yung mga sinasabi. Namumulaklak ng salita ng Diyos. Sa kilos at gawa, makikita mo may consistency. Magkakahawig yung ugali ng mga Christians. Natutuwa ako at hindi tayo nananamit ng katulad ng iba. Kasi outside lang yun. Makikita mo na kung ano yung kulto, kasi pare-pareho itsura nila. Pare-pareho yung gupit, pare-pareho yung That's cult. Kasi they are just after dun sa outside appearance. Pero kung ang lumalabas sa bibig, Psalms, Proverbs, Bible verses, pag tinignan mo yung kilos nila, malumanay, mabait ang pananalita, very considerate sa lahat, very loving. Diba? Very loving. Ito ang mahalaga dito, nagmamahal. Kaya nga makikita nyo parang iba yung atmosphere sa loob ng isang church na hindi mo naman kamag-anak yung mga yan. Pero you have genuine concern. You have genuine concern. Even when you see each other sa labas ng church, you consider her as your, kumbaga, dumami nga yung anak ko eh. 3 lalaki lang. How come may daughters ka? Diba? On my part. Kasi because of the church. Nagkaroon ako ng mga, may apo pa nga ako eh. Ang taba ng pisngi, di ba? Oh. Nagkaroon ka ng apo eh, yung 3 anak mong totoo, wala pang mga asawa. Paano nangyari yun? It is because of the genuine love inside the church. Hindi higit sa pagiging kamag-anak yung turingan. Kapatid sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon. Pero pagdating sa langit, wala akong apo. Lahat kayo magiging kapatid ko. Wala akong daughters and sons doon. Dito lang, habang ang role ko is yung head pastor. Diba? Magkakaroon ako ng daughters sa ayaw at sa gusto ko and sons and apo while here. Once we go there, all of us, brothers and sisters. So, sino ang source nito? Spirit of God, obviously, and God's wisdom. Ayokong iiwala yung His wisdom sa pinanggagalingan ng mga speech natin. It's because parang wag nating i-neglect yung pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Bible, ba? Itong pag-attend sa mga gantong bagay, sa gathering, para matutunan pa natin. Hindi para hangaan nyo yung tumatayo dito, pero para dagdagan nyo yung pagkakakilala nyo dun sa Savior. Para makilala nyo pa. Yun yung purpose ng pag-aaral ko, actually, is to introduce you more doon sa Savior natin. Introduce you. Ipakilala ng higit pa. To get yung wisdom na dapat merong wisdom ang isang Kristiyano. Kasi ang sabi kanina, di ba? To come to maturity. Sabi sa Ephesians.
Yun ang purpose ng pagtuturo. To make us all benefit, merong unity in faith, and to grow to maturity. Kapag naringga na naman kayo, dapat maging perfect sa pagsunod. That's not biblical. Ang goal natin is to mature. Huwag dating maging goal yung maging perfect. Or we fail. And we prostrate ourselves and sikat na sikat, burn out, ayaw ko munang umaten, nahanapin ko yung sarili ko sa mega mall. Di ba? Hanapin ko yung sarili ko sa ibang church. Boyfriend hinahanap mo doon. O girlfriend. Hindi yung sarili mo. Lastly, tandaan natin lahat ito. Luke 6:45. A good man, out of good treasure of his heart, bringeth forth that which is good. A good man, a good person, out of the goodness of his heart. An evil man, an evil person, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth that which is evil. Kung ano yung laman ng puso mo. Ito ang pinakasikat na part dito na phrase. For out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kung ano yung laman ng puso, kung ano yung marami sa loob ng dibdib natin, yun ang namumutawi sa ating bibig. Yun ang lalabas. Amen? Sige po, let's go to the presence of God and sing this song. Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, ulitin natin yung chorus. Isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap purihin ka, Panginoon. Awitan ka. Minsan, Panginoon, bias kami, Panginoon, sa pag-awit kapag ang sariling wika namin, Panginoon, inyong pinagagamit, Panginoon, na we benefit from singing, Panginoon, yung mga Tagalog songs dahil yung paghipo nyo sa puso namin sa pamamagitan ng mga awit na ito, Panginoon. Gawin naming panalangin, Lord, ang kantang ito na isang pusong dalisay, a pure heart, Panginoon, yung nais namin sapagkat dito nagmumula, Lord, yung mga namumutawi sa aming mga bibig. And I pray, Panginoon, na encourage mo kami, Panginoon, more
Help us, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na to be aware na kung kailan kami magsasalita, ibubuka ang aming bibig. At kung ibubuka man namin ang aming bibig, Panginoon, ay ang motivation, Panginoon, ay bigyan ka ng papuri. Ikaw ang maitaas, Panginoon. At kung kami man, Panginoon, ay may pinag-uusapang iyong anak, Panginoon, we pray, Panginoon, na uplifting, Panginoon, and kind words yung lumabas sa amin, Panginoon. And be mindful, Panginoon, also, kung kailan namin ititikom yung aming bibig. Kung magiging kasiraan, Panginoon. At hindi kapayapaan, Panginoon, yung kalalabasan ng isang sentence o comment, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na isuko namin, Panginoon, yung aming pride, yung aming ego, Panginoon, for having the last say, Panginoon. At kami ay sumuko sa iyong lordship, Panginoon. At maitago namin, Panginoon, yung lahat ng aming mga pinag-aaralang salita mo, Panginoon, upang higit ka pa naming makilala. And in the process of knowing you, Panginoon, ay makilala din namin, Panginoon, yung aming sarili, yung aming kahinaan, Panginoon, yung aming pangangailangan, Panginoon, sa iyo. Nais naming makita yun, Panginoon, and improve, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama. Salamat sa anointing, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw, Panginoon, yung muli ay naitaas sa aming kalagitnaan. I pray, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. At yung kanilang mga baon-baong rema words, Panginoon, ay iyong i-anoint, Panginoon. Idikit, Panginoon. Isama, Panginoon, sa selyo ng iyong banal na Espiritu sa aming mga puso, Panginoon. Upang saan man kami pumunta this coming week, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga eskwela, sa aming mga gawain sa bahay, kung sino man, Panginoon, yung makakasalubong namin for this coming week, Panginoon, ay maipakita, Panginoon, yung improved selves namin, Panginoon, dahil sa ginawa mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo sa simbahang ito. And I pray, Panginoon, soon, maski sinabi mong not everyone should be teachers, I pray, Panginoon, na damihan mo yung qualified. Everyone here, kung hindi man sila teacher, but they are qualified teachers, Panginoon. Teachers of your word. Yung maging evangelist, Panginoon. Teachers that will introduce, Panginoon, yung gospel, Panginoon, yung kaligtasan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Yung good news, Panginoon, na mahal mo ang mundong ito, mahal mo ang lahat ng tao, Panginoon, at kinakailangan nilang makilala ka, Panginoon, makasalubong ka, Panginoon. Gamitin mo ang church na ito, Panginoon. Salamat nga po, Ama. Ito ang aming dalangin na may kasamang pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we all say, Amen and Amen.